Breaking news, US, Japan, Australia at France magsasanay puwersa sa West Philippine Sea. China galit na galit dito. Samantala, sa gitna ng patuloy na pangharas ng mga barko ng China, ang Philippine Navy hindi napapatinag. Patuloy pa rin ang paghahatid ng mga supply nito sa BRP Sierra Madre para sa mga sundalong nakatalaga nito. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya umanap na ng pwesto. Tara na! Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, ang Pilipinas ay magkakaroon umano ng multi-maritime exercise sa West Philippine Sea kasabay ng balikatan exercise ngayong taon. Kasama sa mga kasali ang Estados Unidos, Australia, France. Ang layunin ng mga drills na ito ay palakasin ang kooperasyon at paghahanda sa iba't ibang aspeto tulad ng external defense operation, cyber defense, counter-terrorism, at humanitarian assistance, disaster response at emergency capacity building. Ayon pa nga umano, kakatapos lang umano ng isinagawang drills umano ng Pilipinas, US, Australia at Japan sa West Philippine Sea na kung saan umano nakita na ang mga barko ng China ay sumusubaybay umano sa mga barko ng Pilipinas habang nagsasagawa umano ng mga ehersisyo ito sa West Philippine Sea. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, tinapatan din umano ng China ang isinasagawang drills ng Pilipinas, US, Japan, Australia sa West Philippine Sea para kontrahin umano ang ginagawang drills umano ng mga ito. Subalit hindi naman ito pinansin umano ng Pilipinas dahil ito ay nasa loob umano ng teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas. Samantala ang China ay nasa labas umano ng West Philippine Sea dahil hindi rin ito makaporma, dahil hindi umano ito makapasok sa teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas dahil takot din umano ang bansang China na pumasok ito. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, simula nang dumating na umano ang Amerika, Japan at Australia dito sa Pilipinas, wala na umanong insidenteng harassment ang ating nabalitaan sa mga barko ng China, sa mga mangingisdang Pilipino at sa barko ng Pilipinas dahil takot din umano ang China na mangharas umano sa mga barko ng Pilipinas kapag nandito umano ang presensya ng US sa bansang Pilipinas. Ayun pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang mga drills na ito ay bahagi ng Balikatan 2024 exercise. Ang balikatan ay magkakaroon naman ng opening ceremonies sa Camp Aguinaldo Military Headquarters sa Quezon City nitong Abril 22, 2024. Layunin ng mga drills na ito na palakasin ng kooperasyon at paghahanda sa iba't ibang aspeto na napagtatanggol tulad ng maritime domain, external defense, operation at iba pang critical na larangan ng Pilipinas, US, Japan, Australia, all maritime drills sa tensyon linger sa West Philippine Sea. Ito rin naman ay bahagi ng pagsisikap ng mga bansa na mapanatili ang kalayaan ng paglalayag at paggalang sa mga karapatan ng karagatan batay sa internasyonal na batas. Sa mga drills na ito, ang mga bansa ay nagpapakita ng kanilang kakayahan at kahandaan sa pagtugon sa mga hamon sa rehon. Yun pa nga umano, ang Japan Force ay dapat umano sumali sa maritime event ngunit nabigo umano ito. Tumugon sa imbitasyon ng AFP sa oras, hindi bababa umano sa 16,000 na tropa, 11,000 umano sa panig ng US at 5,000 naman mula sa Pilipinas. Ang nakikibahagi umano sa mga pagsasanay kung saan 14 na bansa ang sumali bilang mga tagamasid. Sinabi umano ng logiko ng layunin ng balikatan exercise na ipakita ang lakas ng alyansa at kagustuhan na ipagtanggol ang teritoryo. At ayon pa nga dito, ang pinagsama-samang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines ay mas malakas na kaysa dati. Araw-araw tayo ay nagtutulungan at nagsasanay ng sama-sama. Lumakas ang ugnayan sa pagitan ng ating mga kababayan, lumakas ang ating mga kakayahan at lumakas ang ating alyansa. Sa panig umano ng US, sinabi ni Logico, ang mga Amerikano ay nagdadala ng hindi bababa umano sa dalawang barko na FA-22 Raptor fighter jet, Apache attack helicopters at Black Hawk helicopters, medium range capability weapon system, bukod pa sa iba. At ayon pa dito, ito umano ang mga layunin ng mga drills na ito, ang pagpapalakas na interoperabilidad. Ang mga maritime drills ay naglalayon umano palakasin ang kakayahan ng bansa na magtrabaho, na magkasama at magkaugnay sa larangan ng maritime security. Ito ay nagpapahintulot umano sa mga bansa na ipakita ang kanilang kakayahan sa pag-coordinate at pagtugon sa mga sitwasyon na may kaugnayan sa seguridad at karagatan. Ang pagpapahusay ng pagtugon sa mga hamon, ang mga drills ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bansa na magsanay at maganda at pagtugon sa mga hamon sa West Philippine Sea. Ito'y maaaring umano makabilang panig ang pagtatangka ng pag-agagawan sa teritoryo, mga maritime security threat tulad ng piracy o illegal na pangingisda o iba pang mga sitwasyon
na maaaring magdulot ng tensyon sa rehiyon. At ayon pa dito, ang pagpapalakas umano ng kakayahan sa maritime domain awareness. Ang mga drills ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bansa na palakasin umano ang kakayahan sa pagmamatyag at pagmonitor sa mga aktibidad at karagatan. Ito ay nagpapahintulot sa mga bansa na may mas mahusay na maunawaan pagkilos ng iba't ibang mga aktor sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, nagpapakita ng kooperasyon at pagsasanay sa mga kalyado. Ang mga drills ay nagpapakita ng mga lapit ng kooperasyon at pagsasanay sa pagitan ng mga bansa. Kasama sa mga aktibidad na ito ay nagpapahiwatig ng malalim na ugnayan at pagtitiwala sa pagitan ng mga bansa sa larangan ng seguridad at pagtatanggol. Ayon pa dito, ang pagpapalawak ng kalaman at kadalubhasaan. Ang mga drills ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga kalahok ng bansa na palawakin ang kanilang kaalaman at kadalubhasaan sa mga aspeto ng maritime security. Ito ay nagpapahintulot sa mga bansa na matuto at magbahagi ng best practices at karanasan sa iba't ibang aspeto na pagtatanggol sa karagatan. Ang mga layunin na ito ay naglalayong palakasin ng seguridad at pagtatanggol sa West Philippine Sea na mapanatili ang kalayaan ng paglalayag at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito at makukomento mo? At sa iba pang mga balita, hindi umano mapipigilan ang rotation at provisioning na misyon ng Pilipinas sa mga detachment nito sa West Philippine Sea. Ang mga taktika ng harassment ng China, sinabi ng isang opisyal umano ng Philippine Navy. Ayon pa nga umano sa tagapagsalita umano ng Philippine Navy para sa Commodore ng West Philippine Sea na si Roy Vincent Trinidad ay nagbigay ng katiyakan na tanungin kung anong mga pagsasaayos ang gagawin ng bansa upang matiyak na hindi mauulit ang harassment nitong Marso 23 ng misyon ng Rory sa Ayungin Shoal. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, wala umanong pinapalagpas ang mga barko ng China sa panghaharas nito sa mga barko ng Pilipinas. Bawat resupply mission nito, kung hindi buntutan, paputukan ng water cannon o harangan ng mga barko ng China, ang barko ng Pilipinas na nag-i-escort umano sa mga barko na naghahatid ng mga supply sa barkong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tayo naman umano sa bansang China, meron umanong agreement ang Pilipinas at ang China na bawal daw umano magdala ng mga construction materials sa West Philippine Sea para gawin umano ang BRP Sierra Madre. At ayon umano sa bansang China, hayaan na lang daw umano na mabulok itong BRP Sierra Madre. Subalit itong mga kababayan ay nalungkat umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung mayroon ba talagang kasulatan na may kasunduan umano ang Pilipinas na bawal magdala ng mga construction materials at hatakin ang BRP Sierra Madre. Sinabi umano ng Pangulo ng bansang Pilipinas ni si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala umanong kasunduan na hatakin at bawal magdala ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre. Ang Ayungin Shoal mga kababayan, ang tinatayuan umano ng BRP Sierra Madre ay pag-aari yan ng Pilipinas. Yan umano ay naangkin umano ng China na kanila daw yan teritoryo. At ayon pa dito mga kababayan sa nakalat nating impormasyon, kapag hinatak na po yan ang BRP Sierra Madre, ay wala na ho tayong outpost dyan sa West Philippine Sea. Kapag wala na po tayong outpost dyan sa West Philippine Sea, ay maaari na pong gawin ng China artificial na isla dyan sa West Philippine Sea at baka sakupin na lahat na teritoryo na pag-aari natin dyan sa West Philippine Sea ng China. Dahil ng China mga kababayan, hilig nito ang paggawa ng mga artificial na isla sa West Philippine Sea.